Ethics sa Civil Engineering. Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Hello guys! Sa video na to, pag-uusapan natin ang ethics sa civil engineering sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa batas, kundi tungkol sa konsensya, integridad, at responsibilidad ng isang tunay na inhinyero. Ethics is doing what is right even when no one is watching. Ethics means the moral principles that guide our actions bilang mga civil engineer. Sa madaling salita, ito ang tamang asal at tamang desisyon sa paggawa ng aming trabaho. Sa nakaraang episode ng Konkretong Kaalaman, napag-usapan natin ang Republic Act No. 544 o ang Civil Engineering Law sa Pilipinas. At syempre, may kasama itong Code of Ethics na ibinigay ng Professional Regulation Commission at ng Board of Civil Engineering. Ngayon, himayin natin ang pangunahing prinsipyo ng Code of Ethics. Simple lang to, pero ito ang bumubuo sa aming karakter bilang engineer. Una, responsibilidad sa publiko. Lahat ng design, construction, o report ng civil engineer dapat ay ligtas at totoo. Huwag pumirma o mag-seal ang civil engineer ng plano na hindi niya gawa o binantayan. Pangalawa, katapatan at integridad. Iwasan ng civil engineer ang pandaraya, pagpeke, o kaya suhulan. Sabi nga, mas okay nang tumanggi sa project kaysa malagay sa alanganin ang pangalan ng isang civil engineer. Pangatlo, competence o kakayahan. Dapat tanggapin lang ng civil engineer ang trabaho na kaya niyang gawin base sa kanyang training at experience. At syempre, mag-aral pa rin kasi ang engineering ay tuloy-tuloy na pagkatuto. Pang-apat, paggalang at katarungan. Respeto sa kliyente, katrabaho at sa kapwa niya engineer. Huwag ibulgar ang confidential information ng project o client. At panghuli, katapatan sa propesyon. Iwasan ang anumang gawain na makakasira sa imahe ng civil engineers. Tulungan ang mga bagong graduate na i-promote ang tamang values ng civil engineering profession. Madalas napupunta ang mga civil engineer sa mga sitwasyong kailangan ng matinding prinsipyo. Halimbawa, kapag pinipilit siyang gumamit ng substandard materials para makatipid. Kapag may under the table sa bidding. Kapag gusto ng client na ipasa ng civil engineer ang design kahit hindi niya naman ginawa.
Aminin natin, minsan mahirap maging matapat sa industriya ng civil engineering. Pero tandaan, ang buhay at kaligtasan ng tao ay nakataya sa bawat desisyon ng civil engineer. Kaya sa bawat plano, bawat pundasyon, at bawat poste, dapat may kasamang puso at prinsipyo ng isang tunay na engineer. Kaya guys, tandaan natin, ang pagiging civil engineer ay hindi lang tungkol sa pag-design ng matibay na gusali, kundi sa pagbuo ng matatag na tiwala ng publiko. Dahil sa dulo, ang tunay na sukatan ng isang engineer ay hindi lang sa kanyang plano, kundi sa kanyang paninindigan. Kung may natutunan ka sa videong to, don't forget to like, share, and subscribe. Konkretong kaalaman, Civil Engineering Simplified para sa lahat.